Pag sinabi mong God is good, ibig sabihin nito naniniwala tayo that God will always act in accordance to what is right, what is true, and what is good. Kapag sinabi mong God is good, naniniwala ka na ang Diyos natin, anuman ang kanyang gawin, anuman ang kanyang sabihin, it will always act in accordance to what is right, what is true, and what is good. Ibig sabihin, kung part ng nature ng Panginoon ang pagiging mabuti, alam natin that God has no evil in Him. Walang evil, walang darkness sa katauhan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kung walang evil sa parte ng nature ng Panginoon, ibig sabihin, lahat ng intensyon ng Diyos mabuti. Lahat ng motivation ng Diyos mabuti. Lahat ng resulta ng plano ng Diyos sa ating buhay ay laging mabuti. At kung laging mabuti ang gawa ng Diyos, ibig sabihin, ang standard ng kabutihan sa Diyos natin makikita. Pag naniwala tayong God is good, ang God is good ay hindi resulta ng eleksyon. Ang God is good ay hindi resulta ng SWS survey. Hindi ito opinyon ng mga tao o majority. Ito po, mga kapatid, ay katotohanan ng salita ng Panginoon. God is good. Walang buts, walang how. He is good and He is good all the time, period. Ang Diyos natin ay hindi mabuti because good things are happening in our life. Mabuti ang Panginoon kahit hindi magaganda ang mga nangyayari sa ating mga buhay. Because just because bad things are happening in your life, it means that our God is a bad God. Hindi ka laging mabuti, pero laging mabuti ang ating Panginoon. May mga negative consequences po kasi kapag hindi ka nakafocus sa kabutihan ng Panginoon. For example, lagi ka mag-aalala, which will contradict ang commandment ng Panginoon sa Matthew 6, kung saan sinabi ng ating Panginoon, do not worry. Sa Bisaya, ayaw kabalaka. Ayaw kaguol. Huwag kang mag-alala. Worrying is not practical, it is not rational, but you always have a choice. Either ikaw ay mananalangin o magpapanik. Either ikaw ay magwo-worship o ikaw ay magko-complain. Always remind yourself today, God is good and God is always in control. Lagi nating tatandaan at ipaalala sa ating mga sarili that there is always a supernatural provision. And that supernatural provision is always a byproduct of God's goodness. Dahil mabuti ang Panginoon, alam natin, maubusan man ang natural na pamamaraan para makapag-provide, ang Diyos ay laging mayroong paraan. Ibig sabihin, lahat ng mga natatanggap nating pagpapala ay dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. In fact, may mga blessing sa buhay natin that has nothing to do with us. May mga blessing na nangyayari sa ating buhay na hindi resulta ng ating mga panalangin. May mga opportunity, may mga promotion, may mga good breaks, hindi dahil magaling ka, hindi dahil mabuti ka, kundi kaya to inalaw ng Panginoon kasi mabuti ang ating Panginoon. Something is about to shift in your life today. What are these three truths na makikita natin patungkol sa kabutihan ng ating Panginoon? Number one, when it comes to the goodness of God, always remind yourself that God's goodness extends beyond our time. Kung tapat at mabuti ang Panginoon sa akin, meron akong garantiya na magiging tapat at mabuti pa rin ang Panginoon sa aking mga magiging anak, sa aking mga magiging apo. Ibig sabihin, listen to me, yung goodness ng Lord, it will outlive you. Mamamatay ka na lang, buhay pa yung pag-ibig ng Diyos. Mawawala ka na, pero hindi mawawala ang pag-ibig ng Panginoon. In fact, this reminds me, mga kapatid, na posible kaya na yung blessing na natatanggap ko ay bunga ng kabutihan ng Diyos sa magulang ko? Naaalala daw po ng Panginoon. Ang Diyos hindi makakalimutin. Ang Diyos naaalala niya yung kanyang covenant, at kung nangako ang Panginoon, nakalimutan mo na, nakamatayan mo na, pero hindi yan nakalimutan ng Diyos. Kasi yung pangako ng Lord kay Abraham, 500 years later, tinupad niya sa mga Israelites na hindi pa buhay nung time na yon. Ibig sabihin, it extends beyond our timeline. It extends beyond our lifespan. Ibig sabihin, mawawala ka na. Pero ang kabutihan ng Diyos ay magpapatuloy sa tamang panahon. Not necessarily on winter, not necessarily on summer, not necessarily on rainy days, pandemic days, or post-pandemic days. Ang Diyos magpuprovide kapag nakita ng Diyos na ang blessing na ito ay napapanahon sa iyong buhay. Kahit pa matagal mo nang inaantay. Because I believe with all my heart that there are many people na nanonood sa atin ngayon who are believing for something for so long. Naniniwala ka na ikaw ay magkakaanak, naniniwala ka na ikaw ay magkakaasawa, naniniwala ka na marerestore ang inyong marriage, naniniwala ka na marerestore ang inyong health.
But I'm here to remind each and every one of you, ang Diyos tutupad sa kanyang pangako dahil siya'y mabuti. Maayo ang ating Ginoo. Ang Diyos natin ay mabuti. And He is good all the time. And listen to me, His goodness extends beyond our time. Number 2, His goodness extends beyond our understanding. Who are you to question my wisdom with your ignorant mind and empty words? Para sinasabi ng Panginoon, you don't understand what I understand. And then God, ang ginawa ng Panginoon, dinetail ng Panginoon for the next 2 chapter. Ang lahat ng nangyayari behind the scenes sa universe. Talagang inisa-isa ng ating Panginoon. Kay Job, at sinabi ng Panginoon kay Job, who are you to question my wisdom? Where were you when I laid the foundations of this world? Sinasabi mong hindi ako just? Sinasabi mong hindi ako makatarungan? You are not in a position to ask that. You don't have the enough vantage point and perspective para sabihin sa akin, hindi kita nauunawaan at hindi kita naiintindihan. Hindi ako masamang Diyos dahil masama ang nangyayari sa buhay mo. Just because your life is messed up, it doesn't mean that our God is not a good God. Alam mo, parang iba kasi ang perspective ng bata, for example, ng bata at saka magulang. Na yung bata, binasag niya yung salamin ng bintana. Okay, let me repeat. Yung bata, binasag yung salamin ng bintana. Usually, hindi na nagtatanong ang mga nanay. Di ba? Pinapapagalitan na kagad yung bata kasi alam na natin, baka naglaro lang to, nagharot lang to, kaya nabasag yung bintana. Pero kapag yung nanay ang nakabasag ng bintana, balik rin natin. Di ba? Hindi mo pwedeng mag-question ng anak, ba't mo binasag nanay? Kasi alam natin na posibleng may dahilan yung nanay. Nakakita pala kasi ng apoy yung nanay sa loob at kailangan niyang basagin yung bintana para makalabas silang lahat. So it turns out na yung pagbasag, nakapagligtas pa ng buhay. Hindi maunawaan ng bata, pero may perspective yung nanay na hindi nauunawaan ng bata. Ganyan-ganyan ang sinasabi ng Panginoon. Hindi porket may basag, may sira, may broken sa buhay natin, laging masama na ang Panginoon. Meron siyang nakikita na hindi mo nakikita in the future. Ano mang nangyayari sa iyo is not because inabandona ka ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Lord. At sinasabi ng Lord kay Job, hindi porket nakakaranas ka ng hirap, ay iniwang ka na ng Panginoon. So kapag kino-question mo yung knowledge ng Diyos, kapag kino-question mo yung ability ng Diyos, kaya mo na-question kasi limited ang iyong vantage point at yung perspective mo. Hindi mo nakikita yung nakikita ng Diyos. Kumbaga, you don't have enough brain capacity to understand the depth of His goodness. Sabi ng Lord, sige nga, patakbuhin mo ang universe at yung gusto mong gawin, yung dinedemand mo, yun ang implement mo. Marirealize mo, itong mundong ito hindi nakadesign na porket righteous ka, ay hindi ka makakaranas ng suffering. Kahit righteous, makakaranas ng suffering. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa kanya. Pero hindi porket nakakaranas ka ng suffering, ay hindi na mabuti ang ating Panginoon. Ang hinihingi lang ng Diyos sa kanya, tiwala, hindi understanding. Hindi mo kailangan intindihin. Kailangan mo lang maniwala sa Panginoon. There is no such thing as meaningless sufferings. May walang pain na walang purpose. Walang suffering na walang meaning. God is always good, God is always faithful, and He is good all the time. And that goodness extends through our understanding. And last but not the least, okay? God's goodness extends beyond our time. God's goodness extends beyond our understanding. And number 3, God's goodness extends beyond our sin and shame. When you experience God's goodness, that goodness of God will lead you to repent of your sins. Na minahal ka ng Diyos in your lost, least guilty condition. Kahit na tayo'y wala, malayo sa harapan ng ating Panginoon, minahal at inibig tayo ng Panginoon. Na sa sobrang dumi, sobrang disaster na nangyari sa human race, kulang ang improvement, kailangan redemption. Kulang ang pagiging nice, kailangan new creation. Kailangan magbago. Hindi lang maging mabuting tao. Jesus did not came here on earth to make the bad people good. He came so that the dead people like you and me will live. Bago pa man tayo magkaroon ng kakayanang magsisi, nakita na tayo ng Panginoon at lahat ng ating pagkakasala. More than 2,000 years ago at the cross, pinagbayaran niya na yung bagay na hindi mo pa pinagsisisihan. Hindi mahahadlangan ng kasalanan ang pag-ibig ng Diyos. Pero mapipigilan ng pag-ibig ng Diyos ang kasalanan. Once you receive God's love, it will lead you to repent, turn away from your sin, and give God glory for everything that He has done. Come to Him, all of you who are tired, weary, and heavy laden,
and allow God to restore you and give you rest. God is good. God is good. Period. It extends beyond our time. It extends beyond our understanding. It extends beyond our sin and shame.